Welcome to another cooking mukbang serye. Yan, nagluto tayo ng adobo na hindi ginisa sa mantika. Kaya lang late ko na na-video. So, ang una ko pong ginawa ay nilagay ko muna yung manok. Then after that, nilagay ko yung bawang sibuyas, ginisa-gisa. Siyempre, konting-konti lang yung oil nun. Kaya nilagyan ko lang tubig. Konting-konti yung oil from the chicken. Hindi ako naglagay talaga ng mantika at all. Yan, tapos nalagay akong suka, toyo, paminta, halo-halo. Yan, ganyan-ganyang factor lang. Yung same like sa adobo lang. Ang pagkakaiba lang talaga nito, hindi ko siya ginisa sa mantika. And yes pala, may sili siya. Nilagyan ko siya ng sili. Tapos nilagyan ko rin niya ng konting oyster sauce. Ayan. Dati hindi ako naglalagay ng oyster sauce eh. Natutunan ko lang yan sa asawa ko eh. Hindi naman ako galit. Ayan, tapos na yung ating adobo na walang gisa sa mantika. And then, dyan ako kakain sa may balcony ng room ko. Saya-saya. I'm so happy. Yan. Tara, samahan niyo akong kumain ng adobo dito sa labas. Labas ng room ko sa may balcony. Yan. Yan. Kita niyo yan? Yan. Masaya. I'm so happy. Kakain ako dito sa labas. Mag-isa. Ewan ko ba? Wait lang ha. Ayun na nga, Mars. Sisingit ko mamaya yung clip kung saang parte ng labas ito. Bandang balcony ito ng room ko. Yan. Okay na chicken. Yun nga yung, ang tawag dito, adobong chicken na hindi ko ginisa sa mantika. Titikman na natin kung anong lasa. Tikman ko ha. Sa totoo lang tayo na lasa para sa akin. Medyo may kaunting lansa. Pero siguro pag nasanay ako, parang wala na lang din. Kasi ang ginawa ko, at first, nilagay ko muna yung chicken. Right after that, nung medyo brown-brown na, pero hindi sunog, nilagay ko yung bawang at sibuyas kasi medyo magmamantika siya, di ba? Pero hindi pa rin siya syempre makakakuha ng maraming mantika. Tapos, teka, pakita ko lang sa inyo yung view dito. Ganda. Ang sarap kumain sa labas ng balcony, mag-isa ka lang. Walang, yung sarili mo lang yung pakusap mo. Yung pabaliw ka lang, charot lang. Masaya ako sa ginagawa ko, promise. Wait lang. So, right now, yan po. Ganyan po yung view na nakikita ko dito sa bandang balcony. Ayan, nakita na chismis ko na yung view, di ba? Di ba? Nakaka-relax. Kung ikaw yung tipo ng taong ayaw mo na nakakarinig ng mga nega-nega. Sa akin naman, kung sa kaibigan manggagaling, yung nega, okay lang eh. Kapag ka minsan. Pero pag palagi, ayoko. Pwede din sabihin sa kanya ayoko, ire-respeto ko yung sinasabi niya. Kasi hindi ko rin alam kung tama o mali masasabi ko. Ayoko rin makasakit ng damdamin. Sabi nagawa ko, mas madalas, masaya talaga ako sa company ng self ko. Company ng self ko. I mean, yung kasama yung sarili ko. Sarili kong ayos siya, in fairness ha. Same naman lasa ng adobo, pero feeling ko may kaunti-kaunti siyang lansa. Kaunti lang. Ewan ko sa iba ha. Basta, same lang naman sa kung paano ang init. Pero kaya kong kumain kahit mainit. Ano ko yan? Talent ko yan. Grabe. Ewan ko na lang talaga. Taba ako na. I'm so happy to my life. Well, yung problema naman, or challenge, or pressure minsan,
normal yan eh. Nasa sa'yo na kung paano mo i-convert. And sa akin, ang way of conversion ko ng mga ganyan-ganyan problema, aside from number 1, yung faith sa God, pagpe-pray sa Ama, yun ang number 1. Pangalawa ay, syempre, family inspiration. At huli, yung lagi kong i-motivate yung sarili ko. Motivating myself, inspiring myself, giving positive vibes to myself. Kasi, karamihan ngayon, ang taong makakausap mo, bihira ka na makakarinig ng maganda, di ba? Mas talagang gusto nila yung ano. Saan siya na? Putol-putol lang. Sarap eh. Ay, feeling. Feeling ko ipopost ko to right now. Sarap. Bukas ko ito. Excited ako makita nyo yung new place na kinakain ako na grabe. Sarap. Hindi ako mapagsalita. Hindi ko matapos-tapos na sasabihin ko. Saya. Saya lang. Itong newly found area ko sa room. Hindi ko kailangan lumabas, maglakad, gumastos. Kailangan ko lang kumain. Bumili ng mga lulutuin. Ayun lang. Ayun lang. Salamat ulit sa pagsama. Bye!